Magandang araw pong muli sa inyo at welcome pong muli sa ating araw-araw na pagpapala. Tunay nga araw-araw tayo ay binibiyayaan ng Panginoon. Tayo po ay sinasamahan niya ng kanyang presensya, ng kanyang pag-ibig, ng kanyang biyaya. Tayo po ay buhay pa ngayon, humihinga, at tayo po ay dahil lamang po yan sa biyaya at kahabagan ng Panginoon. Tayo po'y manalangin pansamandali. Ama, sa pangalan ni Jesus, kami po ay iyong samahan sa maikling pagbubulay-bulay namin. Maluwalhati ka, Panginoon, sa araw na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang atin pong pag-uusapan ay ang pagbabagong ginagawa ng Panginoon sa atin. Bakit ba tayo binabago ng Panginoon? Upang maging bahagi din ng pagkakasundo ng ibang tao sa Diyos. Tayo po ay nahiwalay sa Diyos at dahil sa kasalanan tayo po ay naging malayo sa Panginoon. Pero dahil sa kanyang biyaya at sa kanyang pag-ibig, tayo po ay inabot niya at dahil sa ginawa ng Panginoong Jesus, tayo ay ipinagkasundo sa Diyos. Ano? Yan pong sinasabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 18. Sabi po doon, and all of this is a gift from God who brought us back to Himself through Christ, and God has given us the task of reconciling people to Him. May mga ilang bagay po akong nakita dito. Una, divine initiative. Alam niyo po, ang pag-abot sa atin ng Panginoon ay initiative ng Diyos, ano? Hindi po ng tao. Dahil ang tao, kahit na anong pag-abot sa Diyos, ay hindi umaabot. Sabi nga po, di ba, na fall short of the glory of God. Ganun po hindi po tayo umaabot Kaya inabot tayo ng Diyos dahil sa kanyang pag-ibig. Alam nyo, kaya hindi natin kailangan magpakagiting para abutin tayo ng Diyos. Siya ang umaabot sa atin. Siya ang lumapit sa atin. Siya ang kusang umabot sa atin. At ito po ay, ang naging paraan po ng pag-abot niya ay ang pagkamatay ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga po, yun po ay biyaya lamang ng Panginoon. So, hindi natin pwede ang galing ko. Pero alam nyo, every time na pwede po tayong lumapit sa Panginoon, every time pwede tayong humingi ng tulong sa Kanya dahil siya na po ang umabot sa atin even before that we are sinners. Alam nyo, at unti-unti po tayong binabago ng Panginoon. Sabi po ng 2 Corinthians, yung lumang pagkatao ay wala na, ngayon ay bago na tayo. Kaya, bakit tayo binago? Sabi po ng verse na ito, upang tayo man ay maging tagapamagitan ng tao at ng Diyos. Upang tayo man ay matulungan natin ang mga taong walang pag-asa na dalhin sa Panginoon. Dahil ikaw at ako ay nakatagpo na ng pag-asa sa Panginoon. Ang pag-asa po natin ay nasa Diyos. At marami rin pong mga tao ang walang pag-asa sa paligid natin. At yun po ang ating nais gamitin ng Diyos ang buhay natin upang tagapagdala rin ng pag-asa sa ibang tao. Amen? Kaya po pag may problema, lapit lang sa Panginoon dahil inabot na tayo ng Panginoon sa kapamagitan ng kanyang biyaya. Amen. Tayo po ay manalangin. Ama, salamat po sa iyong kadakilaan. Salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong pabor. Salamat po sa iyong pag-ibig na patuloy na umaabot sa amin. Ikaw lang, Panginoon, ang dahilan kung bakit kami nag-e-exist. And thank you, Lord. Gamitin mo po ang buhay ng bawat isa. Pagpalain mo po ang bawat isa, kapayapaan, kagalakan ang dinideklara ko sa bawat tahanan. Sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Marami pong salamat at magkita-kita tayong muli sa ating araw-araw na pagpapala. God bless you po.